So, ito na guys, nahugasan ko na nga yung beef na binili ko from the supermarket. So, ganito lang siya. Wala kasi yung pinaka-sheet talaga. So, ganito na lang ang binili ko. Tapos, pinatadtad ko na lang sa kanila para ma-flatten ng manipis lang at hindi mahirap i-rolyo. Ayan. Ito po siya. So, ngayon, ang first step na gagawin natin, of course, huhugasan. Nahugasan ko na po yung aking beef. Ngayon naman, imamarinate natin siya. So, meron ako ditong soy sauce. Tansya-tansya lang sa akin, guys. Actually, hindi ko to recipes na panood ko lang din sa YouTube. So, i-challenge ko yung sarili ko. Gusto kong gawin kung ano yung napanood ko sa YouTube. So, ito yung soy sauce. At lalagyan ko lang din ng garlic powder. Ayan, dami. Ayan. And a little bit of sugar. Ayan. So, imamarinate ko siya guys ng 24 hours. Ayan. Hindi lang overnight, 24 hours. Kasi, lulutuin ko siya ng mga ganitong oras, mga 3 o'clock. Para sa dinner namin. Tamang-tama para sa dinner namin. So, ganito lang po. Dagdagan ko pa ng konti. Babalik ko na siya ng plain up, guys. So, ito na nga guys ang na-prepare ko ng mga ingredients or palaman na gagamitin ko para ngayon sa beef mercon. So, ito po yung beef na minarinate ko from yesterday pa. So, 24 hours na po siyang nakamarinate. So, meron tayo dito ngayong carrots, green and red bell pepper, cheese, pickles, at meron din naman akong boiled egg. At yung salam na binili ko kahapon. So, instead na ham, so ito na rin yung gagamitin ko. At ito nga pong binabad ko na beef na naka-flatten na. To be honest guys, first time kong magpe-prepare or magluluto ng beef mercon. So, wala nga pong available na pinakamalaking flatten na beef. So, ito lang yung nakuha ko. At pinapukpuk ko sa kanila ng manipis para naman hindi ako mahirapan i-roll. So, itinatry ko nga po na magkaroon ng maganda-gandang form yung aking pagkakaroll. So, ganyan lang po. Pinlatin ko pa siya ng husto bago ko siya lagyan ng palaman. So, dito nga guys, nag-umpisa na ako maglagay ng palaman. So, inuna ko po yung salam or yung ham. And then, yung mga sumusunod na mga ingredients na naipakita ko sa inyo kanina katulad ng carrots, cheese, boiled egg, green and red bell pepper. Ayan. At carrots and pickles.
To be honest guys, nahirapan akong mag-roll ng una kong ginawa, kaya naman naisipan kong gamitin tong bamboo mat na kung saan ginagamit ko kapag gumagawa ko ng sushi. Kasi parang pareho lang naman yung logic niya, para rin naman akong gagawa ng sushi. Ang pinagkaiba lang is this time, meat yung gagamitin kong pang balot. So ayan guys, siguro mas mapapadali at mapapasikip yung pagkaka-roll ko ng aking morcon. So, I will try this method guys. Baka sakaling maging okay siya. So, ito na nga guys yung pangalawang morcon or pangalawang roll na gagawin ko. So, same procedure, meat, ipa-flatten ko, and then ilalagay ko yung mga palaman na naipakita ko sa inyo kanina. Ayan guys, feeling ko mas napadali or mapapadali ang pag-roll ko ng morcon gamit ang method na ito. Ayan guys, sa una pa lang guys, sinasabi ko na first time kong gumawa ng morcon. Kaya naman guys, sa mga ganitong pagkakataon, kailangan natin mag-isip ng mga diskarte na kung saan mapapadali ang ating trabaho. At alam ko guys, isa ito sa magiging problema ko, itong pagtali or paghigpit ng morcon. Dahil guys, last time nakita ko na meron kaming white thread na para talaga sa pagkain or para talaga sa mga ganitong klaseng dish. Pero hindi ko na siya makita ngayon. Kaya naman guys, kung napapansin nyo, kulay itim yung thread na nagamit ko. Although same lang yung thickness niya, pero medyo stretchable tong thread na nakuha ko. Kaya nahihirapan din ako dito sa pagtali ng morcon. Pero guys, dahil kailangan nga natin ng diskarte, so ayan, wala na tayong choice, wala na akong choice na ibang magamit, kaya ito na lang guys. Ayan. Ay, ang hirap guys. Ang hirap-hirap. Ayan. Ayun lang ano ko. At meron pa akong isang mahaba dito. Matapos ko nga guys formahin ang aking beef morcon, ngayon naman ididip ko siya or iro-roll ko naman siya sa flour and ipa-fry until golden brown. Sa magiging sauce naman ng ating beef morcon, kakailanganin lang natin ng tomato, ng red and green bell pepper, and at the same time, sibuyas.
At maghanda lang po tayo ng kaldero or kaya anything na pwede natin gamitin sa pagluto ng ating sauce. So, dito sa akin, gagamitin ko yung pressure cooker since masyado na akong late. So, gagamit po ako ng pressure cooker. Dito ko na rin po siya igigisa. So, igisa lang po natin ang kamatis, sibuyas at ang red and green bell pepper. Kakailanganin nyo guys yung medyo malalim na kaldero dahil dito natin pakukuluan ng 4 na oras ang ating beef kung kayo po ay hindi gagamit ng pressure cooker. But since gagamit po ako ng pressure cooker kaya it takes around 20 minutes lang po ang aking pagluluto ng aking morcon. Nilagyan ko rin po siya ng beef cubes para medyo malasa siya. Ayan, ihaluin lang natin. And then, salsa or yung tinatawag nating tomato paste. Naglagay din po ako dito ng soy sauce. Little bit of black pepper. Tomato sauce. And the last thing guys is yung tubig. Kailangan lang nating tansyahin guys yung dami ng tubig na kung saan makukovered lahat ng morcon na nagawa natin. At pwede na nga po nating ilagay ang ating morcon sa sauce na ating ginawa. So, depende po yan kung ano yung gamit natin. Kung pressure cooker po ang gamit nyo, medyo madali lang ang pagluluto. Pero kung normal na pagluluto, it takes at least 4 hours. Pero, lulutuin po natin siya into medium fire. At ito na nga po yung aking morcon na niluto ko sa sauce. At syempre guys, hindi natin pwedeng itapon yung sauce na pinaglutuan ng ating morcon. Kailangan lamang po natin iset aside at palamigin. At later, gamitan po natin ng blender para po mapino yung lahat ng mga nilagay natin. At yun po yung magiging sauce or magiging toppings ng ating morcon. Bago po hiwain ang ating morcon, tanggalin po natin ang sinulid na ating ginamit sa pagtali ng ating morcon. Siguraduhin po natin walang matitira para naman hindi nakakahiya sa ating mga bisita. At simulan pong hiwain ang ating morcon according or depends on the thickness or kung gaano ba kapal or nipis ang desire nyo. So, ito na nga po yung sauce na sinabi ko. Na-blender ko na po siya. Hindi ko na ipakita sa inyo dahil masyado na po akong rush. So, ito lang po yung plating na ginawa ko. Ganyan lang po siya kasimple. And that's all for today's video guys. Thank you so much for watching my not so perfect morcon recipes. And I hope you enjoy and learn something from it. Kahit na nga guys, medyo struggle para sa akin. But, it's challenge accepted. See you in my next vlog.